Petisyon naman ng mga transport group dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas po ng presyo ng mga produkto petrolyo. Yan ang ating pag-usapan. Kasama si LTFRB Technical Division Chief Joel Mulano. Sir Joel, magandang araw. Magandang araw, Aljo, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong laging handa program sa PTV4. Thank you. Opo, dahil sa sunod-sunod na taas sa presyo po ng mga produktong petrolyo ay humingi na ng taas pasahe ang ilang mga transport group. Ano po ang aksyon ng LTFRB dito? Isabay ko na rin ang tanong ni George Cahiles, Sir Joel, ng CNN Philippines. Ang tanong niya, dadaan po ba ito sa hearing o pagdinig? Tama, Aljo. Although ang pinareceive po ng ating mga transport group ay isang letter request, ang board ay i-deliberate pa rin po ito at possible na iset for hearing kasi ito po yung rules and procedures din po ng LTFRB pagdating po sa pagdesisyon ng pagtaas o pagbaba ng isang fair rate. So, kailangan pong desisyon ito ng board. Kailan po asahan ng mga transport group ang desisyon ng LTFRB hinggil sa kanilang petisyon? Yung timeline, Aljo, hindi natin masabi kasi pagka po ito ay dinidinig ng ating board, ay may mga gathering mo ito ng data at inputs coming from other agency at dumadaan nga po ito sa isang proseso para po ang makapagbigay ng isang tama at balancing decision po ang ating LTFRB board. Isinantabi naman ng LTFRB ang bukod na petisyon ng transport group, pisong rush hour fare hike. Ano po ang dahilan dito, sir? Well, yung pong surge fee na kanilang competition na sa ngayon po dahil po doon sa letter request nila or doon sa kanilang request ng increase ng 2 pesos, isinantabi po muna ito at dito po nakafocus yung ating board na ma-deliberate itong petition nila or request for increase of 2 pesos. So, ito muna ang pagtutuunan ng board, Aljo, sa ngayon. May tanong pa rin si George Cahiles ng CNN Philippines kung amendahan ng transport group ang kanilang naunang petisyon hinggil sa surge fee tuwing rush hour at gagawin na itong regular na taas pasahe. Ano ang magiging sunod na akbang ng LTFRB? Ito may dadaan ulit sa mga serye ng pagdinig. Tama, Aljo, kasi ito po isang petition din. Dadaan ulit ito sa mga pagdinig ng ating LTFRB board para po ma-desisyonan o kaya ma-resolve ang kanilang petition. Para aprobahan ng fair hike dito, sir, ano-ano ba ang consideration ng LTFRB upang ito'y payagan? Una po, tama po kayo. Yung pong pagtaas ng mga fuel natin, napakalaking consideration yan ng board. But kumukuha rin po ang LTFRB ng mga inputs coming from other agency like the NEDA para po dun sa effect din po sa ating economy at dun po sa ibang mga studies na pwede po pagbasehan ng board kung dapat po bang magtaas o hindi. At kinukuha rin po yung ating input coming from our commuters. Kaya may mga hearing ito, Aljo, para po madinig ang mga panig ng ating affected sector ng pagtaas ng pamasahe. Sakali na bumaba ang presyo ng mga produkto petrolyo sa susunod na linggo, posible bang maantala ang hiling ng mga transport group na ito? Yung pong kanilang request ay ngayon lang naman ho na-file. Palagay ko, tuloy-tuloy lang po yun, Adjo, hanggat sa may maging basihan po yung ating board dahil na-file na naman po nila yung kanilang request. Opo, okay. Ano ang inyong reaksyon sa payag ng transport group na di umano'y nakasaad sa Section 4 ng Memo Circular 2019-035 na hindi na kinakailangan ng formal petition para sa fare increase? Tama, Aljo, sa circular namin nakalagay po yun doon. Subalit, mayroon pong provision doon sa circular na ang ating pong board ay mayroon pong karapatang i-evaluate o i-modify o kaya mag-amend or i-improve kung mayroon pong mga bagong basihan yung pong formula o yung pong circular na pinagbasihan po ng kanilang pag-file ng request. Opo, okay. Habang hinihintay ang inyong magiging tugon sa kanilang petisyon, ano po ang hakbang ng gobyerno upang tulungan ang mga transport group mula sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo? Thank you, Aljo, for that. Kasi
At sa ngayon po, naghahanda na po ang Department of Transportation sa LTFRB. Kapag po na i-download na po yung budget doon po sa fuel subsidy program ng ating pamahalaan, ay makakatulong po ito sa kanila. At ang target po ng department at ng LTFRB ay ma-implement itong fuel subsidy program para sa ating mga public utility vehicle operators and drivers. Hopefully po before the end of August or within August ay ma-implement to ito. Basta ho, ma-download na po yung budget coming from the DBM. May tanong si Gerald de la Peña ng TV5, yung daw public online processing system. Pasakit daw sa school bus operator. Mabagal daw masyado, marami raw aabutan ng deadline kaya maraming kailangan magbayad ng penalty fee. Ano pong may bibigay na payo ng LTFRB o tulong para mas mapadali ang proseso ng renewal at registration ng mga school service? Siguro Aljo, ang payo ko po doon sa mga ating school service operator, kung pwede po silang pumunta na lang sa office natin at mapag-usapan ito kung saan pong portion, kasi ito pa isang online processing, Aljo, na ginagawa po ng ating National Capital Region Office para po mas mapabilis. Kaya po, kung may nagiging problema po sila, ay pinapayuhan po namin sila na pumunta sa office para po mapag-usapan kung saan pong process sila nahihirapan. Mensahe na lang po para sa ating mga kababayan. Opo, sa lahat po ng ating mga kababayan, lalo po yung pong mga kababayan natin na araw-araw po na bumabiyahe sa ating public transport, umasa po kayo na ang LTFRB po ay patuloy na tumutugon doon sa pangangailangan natin sa partyo ng pag-provide ng maayos na public transport. At doon naman po sa pamasahe ay makakaasaw kayo ng parehas at balancing decision na manggagaling po sa ating LTFRB at ang Department of Transportation. Maraming salamat, Aldo. At po nakapanayam si LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano. Thank you po.